By the way, my name is Marlon and I am from Vancouver, Canada, but raised and born in the Philippines. Los Cabos. Good morning guys. So ngayon, tayo ay one date ngayon. Today is Thursday. So another vlog. So as of now, tinatry kong magising ng maaga around 5 in the morning. So I do my walk, my run a bit. Start ulit natin kasi nahinto tayo sa pag-workout. And now nandito ako sa garage namin. Yes, and nag-set up ako ng konting workout set. Yan, nakikita ninyo. And nanonood ako ng vlog namin nung Sunday. Yung mga vlogs namin. Actually, mga vlogs. So yan, so samahan niyo ako sa buong araw guys. So, sa workout ko, ang ginagawa ko, may sinusundan akong app. So, nag-purchase tayo nito. Yeah. So, may tawag sa kanya. Ano ba ito? Gymverse. So, yan yun. So, ipipin mo lang kung kailan mo gusto mag-workout, and then may set up ka lang, like kung ano mga working equipments mo sa bahay. So, dito mo lang yan susundan. And it's good kasi napapump ka within this. So, at least may sinusundan ka. Pag wala ka sinusundan, medyo mahirap. Hindi pa din paulit-ulit lang. So, yun guys. Na-share ko lang. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga equipment ng aking maliit lang na sinetup na gym. So, meron tayong bench press dito. Ewan ko kung bench press ba tawag dyan, pero yan yun. Mostly yung iba nabili ko lang sa Canadian Tire. Tapos nag-set up ako ng television dito para kapag nag-workout may napapanood. And meron tayong stationary bike. Ito nabili ko naman to namin sa Langley. So ito yung medyo expensive pero okay naman. Minsan lang nagagamit pero okay for cardio kasi nasa taas naman. Ando naman yung aming treadmill. Kasi pag nandito sa garahe, kapag winter time, hindi masyadong magamit kasi malamig dito sa garage. Pero kahit mag-set up ako ng heater, medyo hindi pa rin nila kaya. So, sila gumagamit lang. And ito, naglagay ko ng salamin. So, dinikit-dikit ko yan. Parang 4 panels, 3 ganun. So, yan, para may salamin lang tayo. And then, boxing over here, nagagamit din minsan. And mga weights natin nandyan. May barbell din tayo. And then, of course, meron tayong mga dumbbells dito. Ito yung medyo mahal, dumbbell. Ito mga nasa, nasa $400, $500. So, mga nasa 20 something, 25. Pero maganda siya kasi nasi-set up siya hanggang 80 pounds. 80 pounds siya. So, tapos may mga ganito lang tayo dito. Yes. At hindi ito kasama sa equipment. Charger to nung sasakyan. Baka akalain niyo pang jumping rope. So, hindi. Iba siya. So, yun lang. Napaka-simple lang nung setup. Minsan kapag kailangan ko ng full workout, pumupunta ako sa gym. Magbayad na lang ako kaysa magpa-member ako kasi mahal ang membership. Menos din naman kahit pa paano. So, yun.
ngayon papasok na tayo sa work. Pero bago tayo pumasok sa work, tutulungan ko muna yung tutulungan talaga. Sasamahan ko muna yung aking friend Canadian. Kasi she will bring her pet sa daycare para sa mga dogs. Kasi may pinapagawa siya sa kitchen, so hindi pwede yung aso sa loob. So medyo malayo-layo pa yung kanyang kilalang daycare center. So sasamahan ko siya ngayon papunta doon para dog sit yung kanyang aso. So doon sa lugar na yon, it's tawag doon, it's pangalan nun, sensya na guys, wala pa akong kape. Ito pa lang yung kape ko. So dito, magna 9 o'clock pa lang, and today is Thursday, so ang pasok natin is 10. And yun, after ko mag-work, I don't know kung anong gagawin ko. Parang feeling ko gusto kong mag-grocery tayo ng konti, ma'am. Grocery ulit. Hindi, yung mga skincare lang natin. Medyo paubos na yung ating sunblock. So kailangan kasi kapag kailangan sa everyday life, kailangan to take care of yourself. So this morning nga, pinakita ko sa inyo kanina, nag-workout tayo. We woke up at 5 and medyo tinatamad-tamad pa tayo kanina. Umising, so kaya nangyari 5:30. So yun yung natin today. Agenda na sana masimulan ulit natin yung pag-workout natin starting today, and hopefully may okay na lahat. So minsan may paano tayo pa-atras abante. So yun. And ano ba pag-uusapan natin today? Siguro pag-uusapan natin yung kasi di ba kauwi lang namin ng Pilipinas, and yung isa kong vlog nung Sunday, experience ng asawa ko kasi 6 years siyang hindi nakauwi. So ako naman, yung experience ko by my own sa Philippines. So nung una naming dating sa Pilipinas, sa airport pa lang, well, expected ko na talagang mainit. And okay lang din naman. Sanayan lang din. Pagdating, medyo dun sa NAIA Terminal 1 kami bumaba. And pagdating namin doon, naiba na pala yung yung arrival area. Same pa rin, pero doon na lang sa ibabaw. Hindi ka na pwedeng bumaba doon sa baba. Ewan ko kung gagawin nila yon, or narinig ko sa news parang i-rehabilitate nila ulit yung Terminal 1. And hopefully sana, kasi ano ba masasabi? Siguro lang, medyo sobrang nahuhuli na ang Pilipinas pagdating sa airport. Kasi pag nagta-travel kami, talagang ang airport talaga is number 1 talaga nowadays, like yung destination din. Kasi pag nandun ka, kapag nag-i-stay kayo doon, syempre pag mahaba-haba yung pag-waiting time ninyo, maganda yung may mga mabibilhan kayo, meron kayong like shopping ng konti, yung mga duty free, o kaya naman mga food court, yun, importante talaga yun. And hindi naman lahat naka-business class at merong lounge na pag-i-stayan. So medyo nahuhuli ang Pilipinas doon. So after nun, nung pagdating namin sa terminal, daming tao. Dumating kami sa Philippines at 12 midnight, like around bago mag-1 siguro, past 12. So madaling araw na siya. Sobrang dami pa rin ng sumusundo at sobrang dami pa rin ng flight na papunta ng Philippines. I don't know kung dahil maraming turista or maraming umuuwing Filipino, but you know, it's a time of the day kasi summertime na nga din naman. So, and every day naman marami naman talagang umuuwi. And yun lang. And sobrang pagdating namin, hindi siya ma-traffic, dire-diretso naman yung biyahe. So pagdating namin doon, sa destination namin, hindi na kami kumain kasi busog naman kami sa flight. And shout out sa Korean Air
na sobrang magpakain. Sobrang alaga sila. I mean, alam niyo yun, laging may food, kung kailangan nyo talaga ng mga snack or water, sabihin nyo lang sa flight attendant, and then at the mid of the flight, so meron siyang snack. So pag gusto niyo ng snack, sasabihin naman nung nag-a-announce na merong snack sa gitna ng airplane. So pwede kayong pumunta doon. And the snacks are really good. Yung mga long flights nila, may mga sandwich sila. Ang dami, may mga chips, ang dami. So marami kayong pagpipilian, kaya na rin talaga susuko. So talagang recommended ko talaga is Korean Air. Maganda siya. Yun, long flight. Yun nga, hindi namin nakasama yung dog namin kasi nga may isa kaming papers na hindi namin naasikaso, which is kailangan pa pala 60 days or 2 months bago kayo mag-depart papunta ng Philippines. So something yun. So medyo doon sa una kong vlog, medyo nadismaya din ako, pero siguro kasalanan ko din naman. Kasi hindi ako masyado nagtumutok talaga. Masyado ako nag-rely doon sa sinabi na lang nung mga dating umaalis papunta ng Philippines. So siyempre paiba-iba lagi ng rules, diba? So kailangan lagi kayong attentive, which is yun ang mali ko. So pagdating namin first day, nagstay muna kami sa bahay na tinirhan namin. So yun is yung pinagawang liko muna tayo. So yun yung pinagawa namin ng family namin, ng parking lot na may maliit na space na pwede kayong tumira doon. So sulit naman yun. Yun nga lang sa Philippines, pagdating namin doon, bago yung story kong yun. So pagdating namin doon, nagstay muna kami doon for a while, and then kinabukasan I met my parents, tapos pumunta kami sa ancestral house ng wife ko, sa parents side niya, and doon kami pumunta kami sa sementeryo, sa father, and then doon sa isa pa namin, basta marami kami pinuntahan na libingan yun na yun. And after nun, the whole day, sobrang init, like around 30. Siyempre hindi tayo sanay. Dito sa Canada kasi ang pinakamataas na init, like summer, is around 20. Dito sa amin sa Vancouver, siguro around 20. Siguro, hindi ko alam, parang nasa 26 or 27. Pero pag 21, 22 na kasi mainit na siya talaga. Yun yung pakiramdam namin dito. Pag nasanay na kasi katawan mo sa ibang lugar, talagang ma-adapt mo na siya. So pag sa Pilipinas, mainit, 33, 34, wala pang masyadong hangin, pero okay lang din naman. Sanayan din talaga. And kinain namin yung mga gusto namin kainin, kahit papano. Yung mga nangyari sa amin sa Philippines, and masayang umuwi paminsan-minsan with your family, especially kung nandun yung family ninyo. Like syempre namimiss niyo yung bonding ninyo, yung lagi yung ginagawa before. Nakakatuwa na nakabisita ulit kami. Lalo na ako, like last year nakauwi ako, tapos this year nakauwi ulit ako, and hopefully next year ulit makauwi ulit tayo, or after maybe 2 years, hindi natin masabi. Depende yan sa budget natin at saka sa ating leave. Alam niyo naman ang leave natin dito sa Canada, same with the Philippines, medyo strict. Rin sila, hindi mo sila stricto, pero sila, mga 3 weeks is the maximum na talaga. Nagkataon lang na pinayagan kami ng 1 month and a week, so 40 days yun, diba? So masaya naman, happy, sinulit talaga.
And then, after 1 week, nakapunta tayo ng Thailand for 4 days. Yun. Almost 5. Marami rin nangyari sa Thailand, pero sulit naman. Sobrang init lalo sa Thailand kaysa sa Philippines. Yun yung na-experience ko. And dun sa mga nakakausap kong nagpunta rin ng Thailand, they feel na talagang sobrang init talaga din dun. So, yun. Mas matindi siya kasi wala siyang hangin. So, nung time namin na pumunta kami, which is, May, mainit na talaga siya. Sobrang init niya. Talagang nakatayo ka lang, pinagpapawisan ka ng todo. And ako pa naman, pawisin pa naman tayo. And hindi tayo talaga sanay sa sobrang init. So, yun. And, maganda ang Thailand, to be honest. Naiiwanan na rin ng Pilipinas dahil ang Thailand has their own thing para they have their own thing para mag-boom yung kanilang tourist. Ang ganda. Subukan nyo guys, yung mga hindi pa nakapunta ng Thailand, pag-ipunan ninyo and i-check nyo kung i-check nyo online, marami naman nakikita kung ano yung mga dapat gawin sa Thailand. So yun. And then after nun, umuwi na ulit ng Pilipinas, and then, SM ka lang, punta-punta with your family. Marami rin kami hindi pa nagawa, pero, well, I don't know, but ang bilis ng araw, sobra. Everyday life mo sa Manila, sobrang traffic. Yun lang yung doon. Kailangan talaga, may mga oras na may open hours na maluwag, pero, may mga times talaga na kapag talagang doon ka sa mga main road, my God, parang hindi na siya natapos. Lalo na simula nung kumakita niyo yung isa kong vlog, yung nagpa-check na ako ng ngipin ko. Pupunta ako ng Mandaluyong, Cubao pala. Sobrang traffic. Nabot ako na ng 3 hours yata sa traffic lang. Like almost like 3 hours. So, yun. And yun, magmamadali na ako guys kasi medyo late na ako sa usapan namin. And alam mo naman, pag mga puti, they're always on time. And Filipino, always may 10 to 15 minutes late. Ganun tayo eh. Well, see you guys later doon sa pupuntahan namin and hopefully makita niyo yung kanyang dog. Mapakita ko sa inyo. So, dyan yung dog daycare nila. Laki ng kanilang field. It's called the Field of Dreams. Field of Dreams. Nobody's there? Like, knock knock. Can you go inside or no? Yeah, you can. No, here. It's over here. Oh, thank you.
Bye. Good morning. That's okay. Good morning. Morning. Ang ganda guys, di ba? So dito kami ngayon and then papasok na ako after this. So see you later. Hello guys. So ngayon, I think dito ko natatapusin yung vlog ko for today kasi pipick upin na lang namin yung aso and then after that, diretso na ako uwi kasi ang aga kong gumising like 5 in the morning and then tomorrow maaga na naman akong pasok ko. So tapusin ko na dito yung vlog and I'll see you again on my next vlog. Don't forget to like and subscribe on this channel and see you. Peace out guys.